sa loob ng simbahan. Ito po ay tahanan ng Diyos at bahay dalanginan. Atin po itong igalang. Hinihikayat din po ang lahat na maging aktibo sa pakikilahok sa ating banal na misa sa pamamagitan ng malakas na pagtugon at pag-awit sa mga bahagi ng misa na kinakailangan nito. Ang Our Lady of Light Parish, Columbari ay bukas pa po. Sa mga nais mag-inquire at sa iba pang katanungan, maaari po tayong pumunta sa opisina ng ating parokya. Ang ating pong dambana ay nagsasagawa ng feeding program sa iba't ibang barangay na sakop ng ating parokya. Sa mga nagnanais makibahagi sa proyektong ito, maaari po kayong mag-donate ng anumang halaga na makatutulong dito. Makipag-ugnayan po lamang sa ating PPC office sa Formation Center. Paanyaya po sa lahat ng mga nagnanais maglingkod bilang kasapi ng Sacred Music Ministry. Ang ating pong dambanang parokya ay nangangailangan ng pianista para sa ating banal na misa at mga banal na pagdiriwang. Makipag-ugnayan po lamang kay Sister Luisa Landicho o sino mang kasapi ng choir. Maraming salamat po. Dahil sa nalalapit na ang Pasko, Pasko ng pagsilang ni Jesus, muli tayo ay mayroon pong pamaskong handog kay Maria. Ang bawat pamaskong handog na inyong bibilhin ay ipamamahagi ng ating parokya sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang pamaskong handog grocery package ay nagkakahalaga ng 200 piso na mabibili sa may pintuan ng ating simbahan. Ito po ay ating ibibigay sa oras ng pag-aalay sa banal na misa. Nakapag-alay ka na, nakatulong ka pa. Ang mga schedule po ng ating banal na misa sa simbang gabi dito sa ating dambana ay sa ganap na 7:30 at 9:00 ng gabi para sa anticipated simbang gabi na sisimulan po bukas, December 15, araw ng Lunes. Mayroon din pong banal na misa sa ganap na 3:30 at 5:00 ng umaga para sa madaling araw, simula December 16, Martes. Wala na po tayong misa sa 6 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado. Sa December 24, Miyerkules, ang mga oras ng misa dito sa ating dambana para sa pagsalubong sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong Hesus ay sa ganap na 7:30 at 9:00 ng gabi. May mga misa din po sa mga chapel ng ating parokya. Sa araw ng Pasko, December 25, Huwebes, ang mga oras ng banal na misa dito sa ating dambana ay gaya po ng schedule kung araw ng linggo. Lumuhod po tayo at ating dasalin ang panalangin ng pagliligtas mula sa malakas na lindol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, O Panginoon, lumikha ng langit at ng lupa, Ikaw na naglagay ng mga pundasyon ng daigdig at nagpatahimik ng uno sa isang salita, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito ng pangamba. Dumaraing ang lupa sa ilalim namin at ang aming mga puso'y nabibigatan sa takot. Itinataas namin sa iyo ang Pilipinas, ang aming minamahal na bayan, na nakapahinga sa ring of fire, marupok at di handa. Iligtas mo kami, O Diyos, mula sa pagkawasak ng malakas na lindol. Ilayo mo ang iyong bayan sa kapahamakan, sa pagguho ng mga gusali, at sa pagkawala ng mga buhay. Gawin mong kalasag namin ang iyong awa, at kanlungan namin ang iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo ang karunungan sa aming mga pinuno, tapang sa aming mga pamayanan, at lakas sa mga naglilingkod, upang maghanda at magprotekta. Huwag mo kaming hayaang lamunin ng takot, kundi pukawin mo kami ng pananampalataya upang kumilos na may malasakit at karunungan. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
aming mapaghimalang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ibalot mo sa iyong manta ang bansang ito at ipanalangin mo kami. Naway bantayan ng mga banal at mga anghel ang bawat bata, bawat nakatatanda at bawat kaluluwang nasa panganib. Panginoong Hesukristo, aming bato at manunubos, ikaw ang aming matatag na pundasyon. Kapag yumanig ang lupa, naway hindi yumanig ang aming pananampalataya. Kapag dumilim ang kalangitan, naway lalo pang magningning ang iyong liwanag. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, O Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ipinagdarasal din namin ang iyong mapagmahal na pagkalinga sa Diocese ng Antipolo na sumasaklaw sa buong lalawigan ng Rizal, sa lungsod ng Marikina at sa isla ng Talim. Naway patnubayan at pangalagaan mo kami ng iyong biyaya sa bawat sandali. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ialay po natin ang misang ito para sa pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Brenda Alera, Lawrence Carpena, at Julieta Tamayo, para sa kaarawan ni na Arsenia Lulo Carnay at Glenn Saltarin, para sa maagang paggaling ni Farida Cato, para sa kaluluwa ni na Narciso Jr., Narciso Sr., Dolores, Estelita, Crisanto, Antero, Eduviges, Juan, Flora, Rosalina, Joselito, Pacifico, Patrocinia, Pamela, Sixto Bebot, Pepito Bamba, Nenita, Florida, Ismael, Anisita, Gregorio Sr., Eric, Colin, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na sa mga walang nakakaalaala at sa mga nakalagak dito sa Our Lady of Light Parish, Columbari. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo tayo ng Adbyento o Linggo ng Gaudete. Ang ating pumpunong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Robert Custodio, FMI.
Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nagdulot ng kagalingan at kagalakan ang pagdating ni Yahweh sa kanyang bayan. Ang nagdurusang bayan ng Israel ay aawit sa kaligayahan sa pagbabalik nila sa kanilang tahanang Jerusalem. Ito rin ang inaasahan nating mga Kristiyano sa muling pagdating ng Panginoong Hesus. Susunduin niya tayo at ihahatid sa walang hanggang kaharian ng Ama. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang ulilang lupain, malaulang tigang, ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda, tulad ng mga bundok ng Libano, at mamumunga ng sagana, tulad ng Carmelo at Saron. Mamasda ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay, at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig
ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matupos. Ang masahang lagi, Panginoon, panig sa napi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa, sana nga gugutom. Pinalaya niyang mga nabihan, isinasauli paningin sa bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililinga. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ng Diyos mo siya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinapayuhan ni Santiago ang mga Kristiyano
na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, tahimik, ngunit mabisang kumikilos ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita na ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista.
Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Mayroong ilang linggo nga ang Adbyento. Mayroon tayong 4 na linggo ng Adbyento. At ngayon tayo ay nasa ilang linggo na. 3 linggo. At sa ika-3 linggo, nag-iba ang kulay ng kasuotan ng pari. Nag-iba ang kulay ng lamesa. Nag-iba ang kulay ng ilang sinindihan. Para salubungin ang napakagandang grasya, ang napakalaking biyaya ng Panginoon. Ito ay ang biyaya, ang grasya ng kagalakan. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Magagalak ka bang nakita ang iyong katabi? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maggalak tayong lahat. Pakisabi nga sa iyong katabi, maggalak ka. Are we happy? Are you happy? Blessed are you. Para kanino nga ba ang kagalakan? Sino nga ba ang may karapatang magalak, matuwa? Sila ba yung mga taong nakatanggap na ng 13th month pay? Sila ba yung nakapag-shopping na ng Noche Buena nilang worth 500 pesos? Sila ba yung mga taong nakatanggap na ng kanilang Christmas gift sa kanilang mga ninong at ninang? Sila ba yung mga nabigyan na ng ayuda? O nakatanggap na ng balikbayan box na punong-puno ng lotion, shampoo, sapatos na Adidas at Nike? 8.5 po yung sukat ng sapatos ko. Sila ba yung mga taong pumunta na ng airport at nag-ibang bansa para malamigan naman? Para kanino ang kagalakan? Oftentimes when we speak of joy, it is only limited to people who has everything, who are gifted. Yung may kumpletong pamilya, yung may regalo, yung may handa. Ang tanong, saan hahanapin ang kagalakan ng mga taong walang kasama? Gustong bumalik dito sa Pilipinas kasi buong taong nagtrabaho sa ibang bansa pero hindi kaya Pipilitin na lang ipadala dito sa pamilya ang dapat ay pamasahe kasi hindi kasya May kagalakan ba sila? Papaano yung mga anak na kinalimutan na ng mga magulang? Pinagbibenta na nga ng itlog ng pugo, ng yema, ng mga magulang. Hindi lahat may kumpletong pamilya. Hindi lahat may kasama. Hindi lahat may handa. Para sa kanila din ba ang kagalakan? Oo. Para sa kanila. Sabi ng ating unang pagbasa, ang ilang, sa ilang, mamumukadkad ang mga bulaklak. Ang ilang, ang disyerto ay tanda ng kadiliman, ng paghihirap, ng kawalan, ng pag-iisa. The desert land is a forgotten land. It stands for people who are also forgotten, left out, in the dark, alone. Pero
sa ilang na yan, sa disyerto na yan, mamumukadkad ang mga bulaklak. Ang pangako na kagalakan ay darating din sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And God will not delay. He will not delay His coming. God will not come only when everything is perfect. Ang Diyos ng kagalakan ay hindi lamang darating kapag perpekto na ang pamilya ko, kapag naluto na ang spaghetti, kapag dumating na ang hinihintay ko, kapag gumaling na ako, kapag bumait na ang kaaway ko. No. The God of joy will come, especially when you are dry, lonely, hurt, and broken. Because our God will become the source of our true joy. Siya ang magiging dahilan kung bakit maggagalak ka sa buhay mo ngayon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. But what is, ayan na naman tayo sa tanong, but what is the opposite of joy? Ano ang kabaliktaran ng kagalakan? Ang makakasagot, bibigyan ko ng 500. Not sadness. Hirit, ang kabaliktaran ng kagalakan ay kahinaan ng loob. Discouragement. Maraming dahilan bakit tayo nadidismaya, nadidiscourage. Nadidismaya tayo dahil yung mga taong binoto natin, hindi ginawa ang kanilang trabaho, pinagnakawan pa tayo. Pwedeng madismaya ka. Nadidismaya tayo dahil yung mga magulang natin na dapat ay mabuting ehemplo natin, lasenggo, tamad, hindi nagtatrabaho. Yung mga anak pa ang pinagtatrabaho para sa kanila. That's why when you have a parent who is responsible, who gives you food, who sends you to school, akapin mo sila. Magpasalamat ka. Hindi lahat ng magulang responsable. Amen? Sometimes, madalas, nadidiscourage tayo dahil yung mga taong naakala nating mabuti, may tinatago palang kasamaan. Nadidiscourage tayo. Nawawalan tayo ng kagalakan dahil sa mga pangyayaring yan. And we can have millions of reasons to be discouraged. Pero ano ang sinabi ng ating pangalawang pagbasa? Put on patience. Huwag mawalan ng pasyensya. Pakisabi nga sa katabi mo, patience. 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 Kung natutulog yan, gulatin mo, patience. Kasi mas mabuti na yung may patience kaysa maging pasyente ka. Di ba? Pasensya. Put on patience. Why? Because patience is the mother of all virtues. Ganito ang mangyayari sa'yo kapag may pasensya ka. When you have patience, you will learn to accept the things you cannot change. Hindi mo mababago lahat. With patience, you will learn, you will have the courage, rather, to change the things you can. And with patience, you will have the wisdom to know the difference. Patience will not erase your problem, but patience will help you see what is happening in you and enable you to change what you can. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, si Juan, kung pasensya, meron siya. Matagal siya sa ilang. Pero nakakaranas siya ng iba pang ilang. Another desert. The desert of prison. Nakakulong siya. At habang siya ay nasa kulungan,
nag-utos siya ng kanyang mga alagad. Pakitanong naman si Jesus, is He the one we are waiting for, or should we look for another one? Siya ba ang hinihintay natin o maghahanap pa tayo ng iba? Napakaganda ng sagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, hindi pala sinabi ni Jesus na, oo ako, kasi may corona na ako, oo ako, dahil nakaupo na ako sa trono, oo ako, dahil ako na ang hari ng mga Hudyo. That was not the answer of Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? Pakisabi kay Juan, nakikinig na sila sa akin. Pakisabi kay Juan, nakakakita na ang mga bulag, nakakalakad na ang mga lumpo, nakakapagsalita na ang mga pipi. Ano ang ibig sabihin nito? Pakisabi kay Juan, nagbago na sila. Amen? Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Father, hindi naman ako bulag. Meron bang bulag dito? Meron bang lumpo dito? Meron bang pipi dito? Napaka-irrelevant naman yan, Father. Sure ka? Sure ka na hindi ka bulag? Hindi ka nga bulag pero hindi mo tinitingnan ang kaaway mo. Hindi mo nakikita ang mga taong ayaw mo. Hindi ka nga pipi pero ang dami-daming taong hindi mo kinakausap at hindi mo pinapansin. Hindi ka naman lumpo, pero bakit lagi kang nakahiga, nakahilata at naka-cellphone? Talo mo pa baldado. The challenge for walking, for talking, for loving is not only limited to those who are blind, lame. We are all challenged to look at other people with love again, to speak with other people with respect again, and to walk, visit those who are neglected and forgotten. Huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang magpipipipihan, huwag kang maglumpulumpuhan. The joy is already with us. The joy is already in you. Share it. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso. Manalangin tayo, Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Mahayag nawa ng iyong simbahan ang iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at sa tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Gabayan mo ang aming mga pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon.
mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling magpakailanman ang mga yumaan naming umaasang umimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos ng nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Pagkalooban mo kami, Ama, ng kagalakan habang matyaga kaming naghihintay sa malwalhating pagkakatawang tao ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Hesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito, kasama po ni na Mr. and Mrs. Jeriel and Christine Fabian and family. Gayon din po, para sa lahat ng tumangkilik sa ating pamaskong handog, Ana May Ihos, Winner Citery, Joseph Adulco, Christian Ralph Aquino, Charmaine Isabel Davia, Pedroso family, Rosel San Buenaventura, Dane family, Aileen Discar, at Dan Andre Gonzaga. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpangindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, humayo kayong may galak sa inyong mga puso. Salamat sa Diyos.